Isang malaking balita ang yumanig sa defense community ngayong linggo. Habang mainit ang tensyon sa West Philippine Sea, may papasabog na balita tungkol sa modernisasyon ng ating hukbo. Ang tanong ng marami, mas marami pa bang barko ang darating? Kumpirmado na nga ang pagdating ng 2 karagdagang HDF-3200 frigates mula sa HB Hyundai ng South Korea. Pero alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, tulad ni retired Philippine Navy Officer Max Montero, ito pa lang daw ang tip of the iceberg. Gulat kayo no? Ang akala ng iba, mauubos ang pondo natin dito. Pero ang totoo, ito ang magiging mitya ng tinatawag na Re-Horizon 3 Acquisitions, isang dambuhalang plano na magpapalawak sa ating defense funds para makabili pa ng mas naglalakihang mga barko. Sa video na ito, hihimayin natin ang blueprint ng magiging bagong mukha ng Philippine Navy. Pag-uusapan natin ang mga dambuhalang frigates na may area air defense capability, posibleng hango sa sikat na Magami class ng Japan. Titingnan din natin ang mga bagong ASW o Anti-Submarine Warfare Corvettes, ang inaabangang partnership ng VARD at Josefa Slipways para sa mga amphibious assault ships, at ang matagal nang nastall na submarine program gamit ang KSS submarine ng Hanwha. Huwag kayong aalis, dahil sa susunod na 8 minutes, i-analyze natin kung paano babaguhin ng mga bagong sandata na ito ang laro sa West Philippine Sea. Simulan natin ang pagsusuri sa kumpirmasyon ng 2 bagong HDF-3200 frigates. Ayon sa analysis ni Max Montero sa X, formerly Twitter, ang hakbang na ito ay hindi lang basta pagbili ng barko. Ito ay isang strategic move na naghuhudyat ng pagsisimula ng Re-Horizon 3. Bakit ito mahalaga? Ang mga HDF-3200 ay mas malaki, mas mabigat, at mas armado kumpara sa mga kasalukuyang barko natin. With a displacement of around 3,200 tons, kaya nitong magdala ng mas maraming vertical launch systems o VLS. Ibig sabihin, mas marami tayong may kakargang missiles para protektahan ang ating teritoryo. Pero ang pinaka-interesting sa post ni Montero ay ang budget strategy. Sa pag-secure ng deal na ito sa HB Hyundai, napatunayan natin na kaya nating i-stretch ang ating limited funds para makabuo ng isang diverse at multi-role fleet. Hindi tayo nakafocus sa iisang klase ng barko lang. We are building a balanced navy. At dyan papasok ang susunod nating pag-uusapan. Kung mayroon mang kulang na kulang ang ating fleet ngayon, yan ay ang Area Air Defense o AAW. Right now, our ships rely on point defense, ibig sabihin, kaya nilang protektahan ang sarili nila kung may paparating na missile. Pero paano kung kailangan nilang protektahan ng isang buong convoy ng mga barko, o kaya isang island detachment sa West Philippine Sea? Diyan kailangan ng AAW-capable frigates. At ang pinaka-umuugong na pangalan ngayon, ang Magami class ng Mitsubishi Heavy Industries mula sa Japan. Kung matutuloy ito, game changer ito mga kababayan. Ang Magami class ay kilala sa pagiging napaka-stealthy at highly automated. Kakaunti lang ang kailangang crew para patakbuhin ito, na perfect sa manpower needs natin. Mayroon itong advanced radar systems na kayang mag-track at mag-intercept ng multiple aerial threats mula sa malayo. Imagine having this beast patrolling our waters, magdadalawang isip ang sinumang magtatangkang magpalipad ng mga fighter jets o magpaputok ng anti-ship missiles malapit sa ating mga teritoryo. Siyempre, kung may banta sa himpapawid, may mas nakakakilabot na banta sa ilalim ng dagat. Dito pumapasok ang pangangailangan natin para sa ASW-focused corvettes o anti-submarine warfare ships. Ayon sa analysis, malaki ang chance na kumuha ulit tayo ng designs mula sa HB Hyundai na swak sa Philippine needs at budget. Kapag nag-standardize tayo ng supplier, mas madali ang maintenance at training ng ating mga sundalo. Ang mga ASW corvettes na ito ay magiging hunters ng ating Navy. Nilagyan ito ng mga sophisticated hull-mounted sonars, towed array sonars, at torpedoes para ma-detect at ma-neutralize ang mga palihim na submarines na umaaligid sa ating exclusive economic zone. Sa patuloy na pagdami ng mga foreign submarines sa rehiyon, hindi na natin pwedeng i-ignore ang underwater domain. Kailangan natin ng mga barkong kayang makinig sa kailaliman. Pero hindi lang puro pakikipagyera ang role ng Philippine Navy. Dahil tayo ay isang archipelago na laging dinadaanan ng bagyo, at kailangan nating mag-supply sa mga tropa natin sa mga malalayong isla, we need heavy lifters.
Kailangan natin ng extra amphibious assault ships gaya ng LP-EDS, LS, o kahit pa LH-EDS. At heto ang pinaka-exciting na part, hindi na tayo puro asa sa import. Nakikita natin ang matinding progress sa potential partnership ng Vard Marine at ng ating sariling Josefa Slipways. Kung magkakatutuwang joint venture na ito para sa Re-Horizon 3, dito na mismo sa Pilipinas gagawin ang ilan sa mga dambuhalang barkong ito. Imagine the transfer of technology, the jobs it will create para sa mga Pilipino, at ang pride na mayroon tayong made in the Philippines na amphibious assault ships. Ito ang magiging backbone ng ating logistics at disaster response capabilities. At ngayon, para sa pinaka-inaabangan ng lahat. Ang pangarap na matagal nang nastol, pero ngayon ay mukhang binubuhay muli ng Re-Horizon 3, ang submarine program. Binanggit sa post na may pag-usad na sa programang ito, at ang top contender ay ang South Korean KSS submarine mula sa Hanwha Ocean. Bakit nga ba natin kailangan ng submarine? Simple lang ang sagot, stealth and deterrence. Kahit anong laki ng surface ships ng kalaban, lahat sila ay takot sa isang bagay na hindi nila nakikita. Ang isang modernong submarine tulad ng sa Hanwha ay kayang magpatrol ng tahimik sa ilalim ng West Philippine Sea ng ilang linggo. Kung mayroon tayong kahit 2 or 3 submarines, magbabago ang takbo ng diplomasya. Hindi na tayo basta-basta mabubuli dahil alam ng kalaban na may kakayahan tayong umatake mula sa ilalim ng walang babala. Ito ang ultimate equalizer. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, ang mga HDF 3200 frigates, ang Mogami class para sa air defense, mga ASW corvettes, local amphibious ships, at submarines, malinaw ang vision para sa Re-Horizon 3. We are no longer just a brown water navy relying on World War II era vessels. We are transitioning into a highly capable, modern, multi-role fleet. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa political will at tamang paglalaan ng pondo. Pero ang recent confirmations, gaya ng sinabi ni Max Montero, ay patunay na gumagalaw ang mga plano. Mas maraming barko pa ang darating, at mas magiging ligtas ang ating karagatan. Kayo, anong tingin nyo sa lineup na ito para sa Re-Horizon 3? Mas pabor ba kayo sa Japanese Mogami o gusto nyo bang standardize lahat sa South Korea? At gaano ka-excited ang mga Pinoy na magkaroon tayo ng sarili nating submarine? E-comment ang inyong mga thoughts sa ibaba dahil binabasa ko yan isa-isa. Kung nagustuhan nyo ang deep dive analysis na ito, huwag kalimutang i-like ang video, e-share sa mga kapwa natin defense enthusiasts, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas, at hanggang sa susunod na update.